Hi guys, good morning. So once again, this is Travel Moto Vlog. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay pupunta tayo sa NBI. Tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng NBI clearance at kung saan. Yan, papakita ko sa inyo yung mga dadaanan natin today. Ngayon dito sa Marilao, Bulacan. Kung saan kami tumadaan ni Mrs. pagka hinahatid ko siya sa kanyang opisina. Ayan. Ito nga pala guys yung dinadaanan natin today is pupuntang Ibagan. Bali ang labas nito is doon nasa may Divine Mercy. Time check guys, it's 10:27 AM na ng umaga and medyo late na rin tayo ng konti, pero ang purpose naman natin is kung bakit tayo pupunta ng NBI is magre-renew tayo ng NBI clearance kasi mag-a-apply ako bilang Food Panda rider. Isa kasi sa mga requirements ng Food Panda rider ang NBI clearance. Yan. Ayun guys, tinig ko lang kung baka kasi yung top box natin is naka-lock. Diyan po, malit nyo lang. Ayun. Yan, isa sa mga requirements kasi is NBI clearance. So, ang NBI clearance ko is expired na siya noong August 23 pa. So, kailangan natin kumuha ulit ng panibago. Kasi kumuha ko ng professional license baka by Monday or baka by Tuesday. Kasi magpapamedical pa ako na Monday. Doon ko sa pinupuntahan ko nakakuha ng NBI, mas madali doon compare sa pagkakuha kayo ng NBI clearance sa Manila or for example sa QC or Caloocan. Kung taga Marilao naman kayo or taga Karating Bayan kayo ng Bulacan, pwede na kayo kumuha doon. Tuturo ko sa inyo kung saan tayo dumadaan para nang sa ganun na pagka balik nyo or pagka may plano kayo mag-renew or kumuha ng NBI clearance is alam niya na kung saan. Ayan, ito guys yung dinadaanan natin na ito papuntang Tibagan po. Ayan, papuntang Tibagan yan. Tundaanan na to. Buti nga maganda na yung kalsada rito kasi dati nung dumadaan kami rito sobrang yung kalsada is hindi siya ganun maganda. So yun.
chill ride lang muna tayo ngayon guys kasi wala naman tayo nahabol na oras eh. Ayan. Sa mga kukuha nga pala ng professional license, dapat make sure na kompleto na yung mga requirements pag kukuha kayo nun. Para pagdating nyo ng LTO is mag-exam na lang kayo. Ayun. Huwag nyo rin kalimutan guys na mag-review nang sa ganun eh pasado po yung magiging resulta natin. Bali yung ano pala guys, ang requirements pala sa pagkuha ng NDA tuloy, yung professional driver's license is ilalagay ko dyan sa description natin kung ano yung mga dapat na kuhain bago mag take ng exam. Ayan. Para nang sa ganun eh all goods lahat, diba? Madali lang guys yung exam doon, basta tandaan nyo lang is parang kung naalala ko parang mga out of 60 yun. Kailangan mga 48 or 50 kayo pataas para may pasa niyo. So ngayon is dito tayo dadaan sa kapita. Saka pala guys, pag kukuha yung driver's license ng professional or kahit anong driver's license, dapat mga iba tayo. Iba doon. Alam ko, 5 AM nandun na sila eh. 6. Kasi ito ang nagsana tao. So mas maaga kayo. Mas maaga tayo lahat. Mas better. Medyo mainit ngayon guys kasi 10:35 AM na. So ngayon pa lang tayo aalis. Hindi
Dito nga palagi sa lugar na to is lagi kayo mag-iingat pag dadaan kayo dito kasi gawa nung sobrang daming truck dito. Ayun guys, pagka kukuha kayo ng, just always remember, pagka kukuha kayo ng driver's license is kailangan nyo muna is medical, kailangan nyo ng NBI clearance, kailangan nyo ng TIN. So yung TIN naman is kapag meron kayo nun, TIN ID or TIN number, okay na yun. Para doon sa may mga trabaho, ayun. Para sa mga wala naman, alam ko BIR form, pwede na yun. Lusot na tayo ng guys. Malapit na tayo lumabas. Labasan na ito is Divine Mercy. Yung pakaliwa pa Divine. Yan. Way niya Divine, Loma, tapos Moson. Pag dito naman sa kanan, papunta tong SM Marilao, ayan, sa crossing. Medyo ano lang talaga dito, maraming truck. Kaya dapat doble ingat talaga. Saglit lang tayo guys doon sa NBI. Mabilis lang naman yan since na magre-renew lang naman tayo. Tapos uwi na rin after. Buti na lang talaga guys ngayon is maaraw since na after nung bagyong hotel, ayun, may kasunod na naman ata na bagyo. Hindi ko lang alam kung mamayang gabi ang dating or Sabado. Nasa ano pa kasi yun eh, nasa dagat pa yun. Yung mga taga Cagayan nga pala, laging kayo mag-iingat kasi kung anong may darating na naman na bagyo.
Yan, palabas na tayo. Traffic guys. So ngayon guys, siguro baka ma-traffic din doon sa dinadaanan namin sa may Lambakin. May napanood kasi ako na video kanina na ang sabi is totally closed na daw talaga yung banda doon sa may Palangbakin na barangay. Ayun, gawa nga nung private road daw yun, sabi. Eh, problema nga niya kasi magta-traffic lalo yan. Paano yung mga papasok sa trabaho, diba? So sa yung pagdiretso nito papuntang Libay ay papuntang ano na, palabas na Marilong Crossing na. Tapos yung kaliwa, kung makakaliwa ka naman is kung gusto pumunta ng SM, mga pa puntang Valenzuela City, Quezon City. Sana lang guys may maabutan pa tayo dyan kasi alas 11 na eh. Nag-alas 11 na, 10:44 na rin. Traffic dito guys. Dapat pala doon na ako sa kabila dumaan. Kung mag-dito naman ako sa kabila, saan ako dadaan? Ay, sige. Tatawid sa kabila.
Dapat pala doon na lang tayo sa Rosalis guys pala dumaan. Mga traffic pala dito ngayon. Mga gantong oras kasi napakarami ng truck eh. Wala naman sa isip ko na nag-groceries na lang sana ako. Pasok na lang kaya tayo dito guys sa may iglesia. Baka tayo mga traffic para pagka ano, di na tayo lalabas sa may para doon na tayo lalabas sa may ano doon ulit sa dinaanan natin kanina, tapos pasok na lang tayo nung biyahe na papuntang Rosalis. Wala, traffic talaga. Kung babagtasin natin ito hanggang doon sa may ano, matatama abutin tayo ng ilang oras dito. Medyo malaki din kasi yung motor natin eh, kaya hindi pwedeng singit-singit eh. Baka tayo na may sumabit. Guys, dapat ganyan lang lagi distansya pag may truck sa harap. Mahirap yung lagi nakatikip. Delikado.
tapos sa pagka-motor natin guys. Ayun kasi na rin minsan. Kaya nang linis-linis eh. Ang problema lang talaga dito guys is dito sa lugar na to is yung kalsada. Bukod sa baku-bakunan eh, pagka umulan na malakas walang pinupuntahan yung tubig, so malamang nandun yung sa kalsada palagi, diba? Gaya yan, mawawalan sa ito. Salamat na kalusot din guys. Pero kasi talaga hindi ako dumadaan sa ganun eh. Kasi minsan may pako yung mga nasa gilid. Baka tayo madali pa. Liliko tayo dito guys. Tapos mag-groceries na lang tayo since na traffic. Na tayo dumaan. Hindi pa magalaw guys yung camera natin. Na tayo sa Iglesia Vizcaya sa may Alpha Mart. Papunta na dun sa ano kasi masyadong traffic.
gusto ng Lumbergas factory worker. Yung mga ngayon sila ako kasi medyo hindi na ako mag-apply ng work na base na sa natapos ko talaga. Kasi nga gawa nga nung siyempre nag-aalala ako dahil hindi kami magka-schedule nung misis ko. Saka hindi ko siya mahahatid, hindi ko rin siya masusundo. Just in case na na magkaiba kami ng schedule. May mga nakita rin ako work from home, kaso lang problema talaga yung schedule. So ngayon ang choice ko lang ngayon is yung sa talaga sa pagiging food panda. Kasi kung naalala ko doon sa food panda kasi ang ano lang naman doon mag-inilit na kung saan ka location. Tapos pa ma-assign. Kunwari, Valenzuela ka lang talaga. Kung Bulacan ka lang. Tapos ang kinaganda rin kay Food Panda kasi limang oras lang yung yung pasok mo everyday. Ano yun? Siya flexible yung oras niya. Hindi mo kailangan bumising or magmadali. Basta makabuo ka ng 5 oras. Basta maganda pa lang is puro pagkain ng Mindanao. Hindi na rin ako nag-attempt na mag-apply sa iba gawa nga nung escape. So ayaw din ng misis ko na masyadong malayo dahil mahirap nga naman ang biyahe. Groceries na tayo. Para hindi tayo abutan ng kapwa. Hindi ay. Kung walang alam guys, ngayon kung magkano na ang renewal. Since na medyo parang 1 year. Parang ganun, parang sa taon may pagkain na sana dito ay hindi traffic. Kayo guys, di ba kayo natatraffic everyday dito sa lugar na to? Or kahit some part ng Marilao, Bulacan? Comment down nyo nga yung mga taga dito. Kung ano oras kayo lagi maalis ang bahay nyo.
masarap dito na lugawan guys. Tinatawag nilang bangka. Pero dapat maaga. Ayan guys, oh, yung may silver na gate sa right side. Yan. Yan, may mga ano na yan. May mga mesa-mesa sa loob. Ito guys yung warehouse ng JNT dito sa right side. Ayan. Kung gusto nyo bilang mag-apply dyan ng mga taga-sort ng mga parcel yan, marami hiring dyan. Tapos parang araw-araw ata hiring dyan. Guys, pa-Rosalis na tayo. Pag may pinagbibigyan nga pala kayo guys sa kalsada, pag napupusin niya sa inyo, ibig sabihin nag-thank you. Ayan. Sign ng respect, ibubusin niya din kayo. Pero marahan lang dapat. No guys. Mukhang traffic na naman din dito. Sana hindi yan. Side tayo, medyo makikipot yung kalsada. Baka tayo madali.
konting ano na lang to, mga ilang traffic na siguro. Makakalabas din tayo. So umalis tayo kanina 10:48, ngayon alas 11 na at nandito pa rin tayo sa traffic. Tsaga-tsaga lang tayo guys, yan talaga. Pagka may pangarap ka na gusto makamit, talagang kailangan mong pagtsaga. Hindi dapat sinusuko. Pwede saan tayo guys umovertake kasi naalala ko lang kasi kapag may mga truck na malalaki wala kang sisingitan. Sobrang liit ng kalsada dito. Kaya kailangan alalay talaga. Yan o, kagaya yan, may truck dun. Sa kaliwa truck ng JNT. Dito tayo masabi. Yan pag may mga blind spot guys pala na ganyan, kagaya nun sa kanan tapos may truck, ang gaya masyadong overtake kasi minsan may mga matutulin, yun mga bubulagan na lang kayo dyan. Lalo yung mga truck, ayan, mga tricycle, tapos mga jeep, yung mga iingatan nyo palagi. Tapos pagka magre-ride kayo is dapat kompleto yung riding gears nyo, mga sapatos, mga pantalon,
Naka jersey, naka jacket. Kasi nga mahirap nga pag yan, kagaya yan. Yung motor na yun, ayun. Ayun, nasa gilid na yun, sa kanan. Ay, sa kaliwa. Mahirap sumingit pag ano. Yan na, so dito sa Marilo, sobrang kipat ng kalsada rito. Mag-overtake kayo guys sa kaliwa. Just make sure lang na walang truck, hindi siya blind curve. Yung nakikita nyo yung dulo. Kasi pag ma-overtake kayo ng alanganin, madadali kayo yan. Yan guys, tingnan nyo ulit naman sa kaliwa. Biyernes na pala ngayon. Kaya ganito ka traffic. Iniisip ko kasi kung Monday yun naman ako magre-rent, babalik pa ako rito. Guys, malapit na tayo sa Patuti. Pag nasa Patuti na tayo, yung kanan nun, papuntang Index na, yung kaliwa naman, papuntang munisipyo. Sana lang paglabas natin dito hindi gaano traffic or wala siyang talagang traffic para hindi tayo mahirapan pa.
Dito sa part na kalsada na to, dito yung may Rosalie's, may Mockingbird. Yung Mockingbird, yung ano yun, tindahan or factory ng mga marshmallow. Kaya pag gusto nyo bumili, punta lang kayo dito. Yung traffic guys, sobra. Hindi kasi tayo pwede magsilisingit dahil kailangan natin talaga mag-ingat Yan, kagaya niya, may truck. Pag may truck nakasalubong, wala ka naman sisingitan. Wala rin. Magdadali rin tayo. Dali lang tayo doon guys. Magre-renew lang tayo din. After nun, uwi na rin tayo. Para si Mrs. hindi nag-aantay ng matagal sa bahay. Pagka mga alas 12 na guys or alauna, tingnan muna tayo tumuloy siguro at matraffic pagka hindi talaga kaya. Pwede naman sa Lunes. Yun nga lang, babalik tayo. Wala, matraffic talaga. Salamat guys, nakatapos na. Nakalawas din tayo sa traffic. Nakalabas tayo guys. Ito nga rin pala yung nasa kanan ay nasa kaliwa.
Pakanan na tayo dito. Sana lang pagbalik natin eh hindi na traffic. Pero sa bagay, doon na lang ulit tayo sa Rosalis dadaan siguro. Traffic again. Lalaki ng truck guys. Malapit na tayo. Ano na to eh, matubig. So pag dinire-diretso natin yan papuntang San Fernando, hindi tayo dadaan ng crossing kasi malapit din doon sa may isba. Doon lang. Lapit na guys, konti na lang. Ito yung ilog ng Patubig. Yan. Ito
sa lugar na to guys, pag may bagyo, laging bumabaha dito. Yung gagawin yan guys, mga ganyan. Mamaya may kasi pagka may matuloy na truck niyan, pwede tayo madali. Malapit naman na tayo, hindi naman natin kailangan magmadali. Tapos dito is kakaliwa tayo sa may ilalim ng palengke kasi doon ang daan papuntang Santo Niño. Tapos yung katabi ng simbahan na yun ay yung katapat, doon na yung kuha ng individuals or ring road. Iba po ang kalsada. Dito na yun, dire-diretso na. Tapos pagdating sa may kanto, kakaliwa tayo. Then after nun doon na, magpapark na lang tayo sa may simbahan. Tapos lakad konti, yun na yung kuha ng NBI. Kailangan lang guys pag kukuha ng NBI or magre-ring, valid ID. Tapos dalhin nyo yung copy ng NBI clearance na expired. Yun. Dito kakaliwa tayo dito. Ayan, tapos tumbukin nyo lang yung simbahan eh, makikita nyo doon yung kuha ng cancer, leukemia, ailment pronounced incurable, blind, crippled, or deaf? Are you a marijuana addict or drug addict? Do you have marital or heart-racing problems?
Ito na yun guys. Tignan lang muna natin kung bukas na ako tayo. Bukas kaya? Parang sarado. Pag dito. Kasi saan ba parking? Ito. Dito pwede. Nandito na tayo guys. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just subscribe and hit the notification button para sa update ng mga bago natin videos, okay? So hanggang dito na lang guys. Bye bye. Hi guys, I'm back. So ngayon nakakuha na tayo ng NBI clearance. Yan, mabilis lang. Bali ang nagastos natin ngayong araw is 160 para dun sa pagkuha natin. And yung fee para dun sa pinaka maglalagay ng information is 50 pesos. So ilalagay ko na lang sa screen yung pinaka gastos natin. So ngayon, ang plano natin is uwi na tayo. And medyo gutom na rin ako kasi hindi pa ako nananangalian. So gear up lang muna tayo and ayun, uwi na rin tayo after. Okay? Guys, so nakapag-hirap na tayo and mamaya nasa kalsada na tayo pa uwi. Okay, just keep watching. Hi guys, welcome to my channel again. So naghihirap lang tayo kanina and ngayon is pabiyahin na tayo pa uwi. Okay? Oh, let's go. Dito na tayo na-park sa loob ng NBI kasi before kasi puro computer dito. And ngayon kasi iba na yung pinaka-pwesto nila. Tara na. Hindi na tayo dito guys. Kasi mainit. Okay. Welcome back to the road. So ngayon is pabiyahin na tayo pa uwi. Tayo'y manananghalian na muna kasi hindi pa tayo nagla-lunch eh. Nag-breakfast ako kanina kaso lang kape lang eh. Ayan.
Nga pala guys, yung mga naghahanap ng parts at pyesa ng mga NMAX ngayon is merong meron akong isang tao na i-recommend sa inyo. Dito lang din sa barangay ng Santa Maria sa may San Vicente. Ayun. Ilalagay ko na lang din yung link ng pangalan niya sa Facebook kung saan niyo siya pwede kontakin. Ayun. Kasi siya nagme-maintenance ng mga motor namin sa bahay. And I'm sure ako na trusted mechanic din yung i-recommend ko sa inyo. Ayun. Kung may mga bibilin kayo na mga gear oil, mga langis, yan, i-recommend ko talaga siya sa inyo. Ayun. Pag mga malalapit lang sa Santa Maria, Bulacan, Marilao, pagka magpapa-change oil kayo, linis ng CVT, papagawa kayo ng motor, ayun, i-recommend ko siya sa inyo. And 100% na trusted mechanic talaga to guys. Ayan, so ngayon palabas na tayo. Sana lang makauwi tayo kaagad. Kasi mainit saka super gutom na talaga ako guys. Ayun. So ngayon is naka-chest mount pa rin tayo kasi wala pa tayong pambiling camera, medyo mahal kasi. Wala ko pag nakaipon ako bibili na tayo nun para mas maganda yung quality ng video natin. Ay sana lang di yumuyo ko kasi mostly yumuyo ko ito eh. Uwi na tayo, medyo ano naman to, medyo mabilis na lang kasi lunch break na eh. So lahat ng tao is nasa kapagkainan na mabilis lang to siguro yung biyahe natin. Ano to, pagka mga alas 12 kasi, alas 12, alauna yung mga patay na oras yan. Pwede kayo bumiyahe ng matiwasay. Kasi lahat ng tao ngayon nanananghalian, kung di nananghalian, yung iba natutulog.
So ngayon pauwi na tayo. Dito na tayo sa biyahe. Sana lang maganda-ganda yung biyahe natin yung araw na to. Ayun, so malapit na tayo dito sa Likuan. Yung pagka-generation nyo to guys, ang labas nito papuntang Bukawi. Yung pakaliwa, pero yung pakanan papuntang Prensa. Prensa, Santa Maria, basta ano yan, konektado kasi yan. Nga pala guys, paki-comment naman sa comment section kung anong magandang brand na camera. So sana bumili yung second hand lang sana para matest natin. Yung medyo mura lang. Mura lang na action cam sana. Yung wala kasi tayo pambili guys ng GoPro, gawa nga nung wala pa tayong trabaho ulit eh. Kasi impression yung gusto ko kasi talaga magkaroon ng action cam para pagka yung viewing niya is kita lahat saka hindi tayo hirap na may nakakabit pa sa katawan natin ganun. Although okay rin naman to, kaso lang pagka umuulan kasi sa cellphone ng gamit natin pagka may nag-text or tumawag na importante, hindi natin masasagot. Guys, kung ma-size naman sana na second hand camera, yun, sana pwede na yun. Diba, para makapag-vlog tayo na maayos.
Dito tayo dadaan. Ito guys, ang mga nakakadaan lang dito is motorsiklo. Tricycle, hindi ko pa sure kung pwede na dito. Napakawin natin ito pa pupunta na guys ng Tibagan. Guys, malapit na tayo sa bahay. Konti na lang. Op. Gasoline station siguro yan guys, nasa kaliwa.
Para din ba sa inyo guys ang taga Marilao, Bulacan or dito sa malapit sa amin sa Prensa? Paki-comment nga. Tignan nyo guys, para itong pasaway na rider dito eh. Mga nagde-deliver. Naka-short, naka-chinelas, walang helmet. Usually ang mga ganyan, hindi ko lang kasi sure kung may hazard pay yan. Comment nyo nga guys kung sino yung mga nagkakatrabaho dito sa mga delivery na kagaya nito. Kasi sa totoo lang, mahirap din kasi babiyahe ka ng hindi ka naka-complete gear eh. Huwag naman sana, pero pag na-champuan ka kasi, yun ang mahirap dun. Ngayong puhunan natin sa pagtatrabaho, siyempre katawan natin. Kaya dapat i-doble at kagaya na tumawalang pero nakatinelas pa. Ayan guys, malapit na tayo sa amin. Konti na lang. Sige kuya, mauna ka. Oo, may fountain na naman. Dire-diretso si kuya. Ayun, so guys, nandito na tayo. Ayun, so guys, nandito na tayo sa bahay and sana natuto kayo kung paano kumuha ng NBI clearance. Kasi syempre sa panahon natin ngayon is kailangan natin yan, lalo pag naghanap tayong trabaho, ganyan. Ayun, so that's it for today. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just like, share, and hit the notification button para sa updates sa mga video natin. Okay? Ride safe guys. God bless.